So hi, in this video, we will be discussing the first topic that is included in your quarterly examination, which is the challenges of middle and late adolescence. We have six challenges during middle and late adolescence, and the first one is your physical appearance. Sabi dyan, during the age of being conscious towards your own physical appearance, an individual tries a lot of physical modifications to figure out what fits his or her preference most. 'Di ba nung diniscuss natin yung stages ng adolescence, which is the early, the middle, and the late, nabanggit ko sa inyo na marami talagang changes ang pwede nyong ma-encounter or ma-experience lalong-lalo na sa inyong physical appearance. Kasi nga, kayo daw ay nagdadalaga and nagbibinata na. That's why tayo ay nako-conscious. And dahil tayo ay nako-conscious, nagtatry tayo ng iba't ibang bagay or ng iba't ibang physical modifications para ma-figure out natin kung ano ba yung bagay sa ating preference. That's why nagtatry tayo ng iba't ibang skincare, nagtatry tayo ng iba't ibang hairstyle, nagtatry tayo ng iba't ibang sapatos, ng iba't ibang damit, ng iba't ibang forma, minsan boyish ka, minsan sobrang girly mo naman kasi nga tinitingnan natin kung ano ba talaga yung mag-fit sa ating preference. Pero kahit daw gaano tayo ka-conscious, wag naman daw dadating sa point na kinokopya na natin exactly yung identity ng isang tao. Sabi dyan, do not be someone following another person's identity. Be your own person. Okay lang na maimpluwensyahan ka niya kasi nagagandahan ka sa style niya. Okay lang na kumuha ka ng idea sa style niya. Pero wag naman dadating sa point na lahat ng meron siya ay gagayahin mo na. So, para ma-overcome mo yan, challenges na yan, or yung challenge na yan sa iyong physical appearance, ang kailangan mo lang gawin ay maging kontento at maging masaya ka sa iyong buhay. Maging kontento ka sa kung anong meron ka kasi alam mo sa sarili mo na nade-develop ka pa at pwede mo yang i-improve in your own way. Be contented and be happy because we as an individual is a unique person. Hindi mo kailangang mangopya ng identity ng ibang tao para lang masabihan ka na maganda or gwapo. May sarili kang pagkatao, may sarili kang style, may sarili kang identity. So be your own person. Next, we have the identity development. When we say identity development, this is related with self-awareness. 'Di ba kay self-awareness, kailangan mo daw alamin yung sarili mo. Know yourself. What do you want to be? How are you going to reach your goals? So as early as now, you should have your plan in reaching your dreams and your goals. Hindi naman porket mayaman yung pamilya mo ngayon, may kotse ka, bigay ni daddy, may pera ka sa wallet na marami, bigay ni mommy, magiging komportable ka na sa buhay at hindi ka na sisipaging mag-aral. Palagi niyong tatandaan na wala nang mas yayaman pa sa taong may hawak na diploma at sa taong may pinag-aralan. So, kailangan niyo rin daw alamin kung saan ka best or saan ka worst, kung ano ba yung strength mo, kung ano ba yung weaknesses mo, saan ka ba nahihirapan, saan ka ba magaling, saan ka ba pinaka nag-e-excel. So, kailangan daw kilalanin mo lahat ng tungkol sa iyong sarili. Kasi kapag kilala mo na yung sarili mo, mas madali na daw sa'yo na harapin yung daily challenges and daily demands sa iyong buhay. Next, we have the gender identity. In line with identity development, wherein you must know yourself, gender identity is knowing your gender orientation personally. And obviously speaking, kailangan mo raw alamin sa sarili mo kung ikaw ba ay girl, kung ikaw ba ay boy, gay, bisexual, lesbian, and so on. So, kailangan mo daw alamin yung totoo mong gender. And yung hindi nyo daw pag-alam sa totoo nyong gender, will act as a big wall from being the best person you can ever achieve. Yung hindi mo daw pagpakatotoo sa iyong sarili, pwede daw yung magtayo ng isang napakalaking wall at napakataas na wall para ma-achieve mo yung best version of yourselves. Kasi nga, natatakot ka na mahusgahan ka ng ibang tao. Pero yung takot na yon, hindi ka nun mabibigyan ng self-fulfillment at ng self-happiness. And kapag hindi ka masaya, there will be a room in your heart that is full of sadness and self-betrayal. And kapag hindi ka nag-out or nagpakatotoo sa iyong sarili,
you will lose the chance of giving yourself a lifetime and priceless happiness. So para ma-overcome mo yan challenge na yan sa iyong gender identity, ang kailangan mo lang gawin ay magpaka-totoo ka sa iyong sarili, 'di ba? Sabi nga nila, once you truly know yourself, you will no longer care about other people's opinion. Okay lang yon, mas kilala ko ang sarili ko, mahal ko ang sarili ko, and alam ko kung sino talaga ako. Next, we have the impulsivity and risk-taking or thrill-seeking behavior. When we say impulsivity, it is related to the word impulsive. When we say impulsive, ayan yung mga taong padalos-dalos, basta na lang makapagbitaw ng desisyon na hindi naman pinag-isipan, basta na lang gumawa ng bagay nang hindi man lang iniisip kung ano yung pwedeng maging resulta. Kagaya ni risk-taking, take lang siya ng take ng risk, take lang siya ng take ng situation, pasok lang siya ng pasok sa isang sitwasyon, positive or negative man ang resulta. Kasi yun daw ay nagbibigay ng thrill sa kanila. So these behaviors happen more during this time of youth. So madalas pala na magkaroon ng ganyang behavior ang mga kabataan. Psychologically, because of personal fable. When we say personal fable, ayan daw yung paniniwala ng adolescents na sila ay cool, na sila ay walang katulad, na sila ay mataas, and the adolescent's predisposition to please one's social circle or someone's sub-object of admiration. Merong mga tao, or once in your life, meron kayong mga nakasalumuhang tao na ginagawa ang lahat para lang masabi na sila ay belong sa isang circle of friend or sa group of people. 'Di ba? Ginagawa nila ang lahat para lang maramdaman nila na sila ay belong. And that behavior is not good. And ang dami kong nakikita na ganon. Yung tipong lahat ginagawa para makasabay sa trend and para mabilong or ma-feel na belong sila. Kagaya ng mga gumagamit ng drugs sa kabataan, di ba? Kaya daw sila gumagamit kasi nai-impluwensyahan daw sila. Feeling nila cool yun, feeling nila malakas sila kapag nagda-drug sila, and feeling nila tama at masaya yon kasi kasama daw nila ang kanilang barkada or tropa. So bakit nila yun ginagawa? Kasi one would be inclined to be impulsive into going headfirst to a particular thrill-seeking behavior. And this is usually done for the ultimate goal of being cool. So, kaya naman pala siya ginagawa para siya ay maging cool. And ang dami-dami ko talagang nakakita ng mga pa-cool kids. Always remember na hindi naman lahat ng trending, hindi porket dalaga or binata ka, hindi porket marami kang nakikita sa social media na masayang gawin, na ginagawa rin ng iba, ay ikakabuti ninyo. Think a million times before you decide and do something. And make sure that what you did will be good for you and will not harm you or the people around you. Palagi nyo munang pag-isipan yung mga bagay na gagawin nyo. Hindi dahil ginagawa niya, hindi dahil ginagawa ni kaibigan, or ginagawa ng mga taong nasa paligid mo, gagawin mo na rin. Hindi dapat ganon. Pag-isipan niyo muna yung mga consequences na pwede niyong harapin pag ginawa niyo yung bagay na yun. Huwag kayong maging impulsive. Dapat alam nyo yung magiging resulta nun. And palagi ninyong iisipin na dapat yung resulta ng gagawin nyo ay maganda at hindi makakasama sa inyo. Next, we have the sexual behavior. When we say sexual behavior, as testosterone and estrogen get introduced in our body, all of our organ system get affected. Our emotions get spikier, mood swings, streak of high imaginations, and fantasy are being developed. 'Di ba sabi ko sa inyo, meron talaga kayong iba't ibang physical sensations na mararamdaman during adolescence, and dapat alam nyo kung paano maglimita at magkontrol ng sarili. Nabanggit ko rin sa inyo na you should educate yourself in terms of premarital sex and teenage pregnancy. Kasi daw, having premarital sex holds you and your significant other to the risk of conceiving a child too early into your lives. So kapag pumasok ka kay premarital sex, merong mataas na chance na magka-baby agad kayo ng partner mo. And anong ipapakain mo sa kanya? Anong ipapakain mo kay baby? Anong ipapakain mo sa asawa mo?
wala pa kasi nag-aaral ka pa lang. So para maiwasan niyo 'yon or maiwasan or ma-overcome niyo 'yung challenge na 'yan sa inyong sexual behavior, alam mo dapat or educated ka dapat sa premarital sex and sa teenage pregnancy. You should know how to limit and to control yourselves. 'Di ba? Sabi naman ni Harvey Hurst, hindi naman daw minamadali ang buhay. Hindi yan karera. Mangyayari yan in the right time and in God's plan. And then kung ayaw nyo rin daw magkaroon ng sexually transmitted diseases, which are also rampant at this modern times, huwag kayong papasok kay premarital sex. Kung ayaw nyo magkaroon ng HIV, ng AIDS, huwag gagawa ang premarital sex. When we say premarital sex, this is sex outside marriage. Next, we have the antisocial and delinquency behavior. When we say antisocial, sila yung mga tao na ayaw makihalubilo sa ibang tao. Gusto nila mag-isa lang sila. And when we say delinquency, ibig sabihin, there is a tendency to commit crime. May tendency daw, or yung delinquency behavior, isa siyang behavior na nagpapakita ng tendency para makapag-commit ng crime ang isang adolescent or ang isang tao. Sabi dyan, it means that a person wants to inflict harm to other people through physical or physiological means. And antisocial individuals are usually known to be delinquent and guiltless or hindi na daw sila nakukonsensya. They're also avid manipulators or mga mandoloko and getting what they want to the cost of another. Kahit ano pang kapalit, basta lang makuha nila yung gusto nila. So, syempre, seryoso tong antisocial and delinquency behavior. Kapag meron ka niyan, or kapag may kilala ka na may ganyang behavior, isa yung challenge sa kanila. Kapag tinambayan nila yan, hindi yan mawawala sa kanila. Pero kapag gusto mo siyang ma-overcome, lapit ka sa magulang mo, sabihin mo kung anong nangyayari sa'yo, sabihin mo kung anong behavior yung meron ka, sabihin mo kung ano yung mga ginagawa mo na alam mong mali na at hindi na tama. And yung magulang mo, lalapit na sila sa mga pwedeng hinga ng tulong, kagaya ng mga counselors, yung kakausap sa inyo, mga psychologists, na pwedeng mag-correct sa inyong way of thinking and way of behaving. So, ayun lang. Ayan yung 6 challenges sa inyo during middle and late adolescence. Number 1, we have the physical appearance. Then we have the identity development. Third, we have the gender identity. Next, we have the impulsivity and risk-taking or thrill-seeking behavior. Fifth, we have the sexual behavior. And lastly, we have the antisocial and delinquency behavior. So that's it. Good luck sa inyong first quarterly examination and God bless you.